Magandang hapon po sa lahat. Welcome po kayo sa ating gawain. Dito na po tayo sa mga awit 78:7. Ang pagpapala naman ng ating Panginoon ay sumasa ating lahat. Ating pong babasahin. Ang dito po sa 7. Ako baga Panginooy, lubusan mong itatakwil. Di mo na ba ibabalik sa akin ang inyong pagtingin? Purinaw ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong proteksyon sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus na aming pagligtas. Amen and amen. Dito mga kaibigan, dito sa nabasa po natin, ako baga Panginoon, lubusan mong itatakwil. Di mo na ba ibabalik sa akin ang iyong pagtingin? Dito mga kaibigan, minsan po ay sa ating buhay, minsan po ay para kinakausap po natin ang ating sarili. No? So, di ba paminsan-minsan nangyayari po sa atin na kinakausap natin ang ating sarili. No? Halimbawa, makikita natin sa social media, nagsabi, no? Self, huwag kang sumuko. Self, lalo kang magpakalakas. No? So yan po ay nagpapahiwatig na kinakausap po natin ang ating sarili. At dito sa sinulat na ating salmista, matibigan, ako baga Panginooy, lubusan mong itatakwil. Di mo ba ibabalik sa akin ang iyong paningin? So dito, pag ating i-analyze, ito po ay nagtatanong lang po, no? Hindi naman ibig sabihin na nakalimutan na ang ating Panginoon. Kundi ito ay isang tanong na minsan parang may pagtingnan natin, parang may doubt, no? Kaya sa ating panahon, kailangan natin yung mga grupo, no? Kaya sa ating bansa, mayroong tinatawag grupo ng mga, halimbawa, grupo ng kabataan, grupo ng mga senior citizens, grupo ng ganito, no? So, itinatag yung mga grupo, ang purpose doon ay para to support each other, no? Parang i-remind ang bawat isa. So, halimbawa sa isang fellowship, no? So, sa isang fellowship, kasi mayroong isang tao na itinanong doon sa Europe, no? Ang tanong sa kanya ay, kamusta naman ang social benefits ng inyong bansa, no? Ang sagot niya ay, ang aming social benefit ay ang sa aming pamilya, no? So ibig sabihin na sa family dapat magkaisa. So biro may matibing halimbawa, ang isang membro ng pamilya ay nangailangan ng 100,000, no? Halimbawa 100,000. So dito sa isang family, so kanya ngayon na sa magitan ng unity ng family, yung 100,000 na yan, tag-1,000 lang sa 100 na tao. Kaya isang pamilya, ang dami-dami ng membro, no? Pag magtulungan yan, kahit anong bigat ng problem ay magiging magaan. No? So yan. So ganun din dito mga kaibigan. No? Parang sa pamilya, maliban sa pamilya, mayroong fellowship, mayroong ma-organization, para just in case may pangailangan, may support. At maliban dyan, pag may kailangan ng spiritual support, mayroong magtulong, mayroong gagabay, no? So kaya napakaganda yung grupo, no? Ang purpose na grupo ay upang magtulungan ang bawat isa. Pag ganito, so dito naman sa tagpong ito na parang nagtatangon siya, no, sa ating Panginoon, Lord, itinakwil mo na ba ako? So, pag mayroong grupo sa isang grupo ng fellowship, pag mayroong magpaliwanag dyan na sinabi, kapatid, alalahanin mo, no? Sinabi ng ating Panginoon na hindi kita iiwan, hindi kita itatakwil. So, yung verse na yon ay magbabalik sa loob ng isang tao na hindi mawalan ng pag-asa, no? Kasi pag mawalan ang pag-asa, hindi na maganda. Dapat mayroong mag-remind, no? Kasi minsan tayo ay nakakalimot, no? So ang gamot ng nakakalimot tayo ay mayroong mag-remind po sa atin. Magkibigan, maraming salamat. Tayo na po yung manalangin. Maraming salamat po sa iyong salita, O Lord. At salamat, O Lord, at gabayan po kami na lalo kaming maging sabik sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.